Ang maganda at sexing dalaga na si Isabel ay nagtatrabaho bilang modelo ng isang sikat na underwear brand. Habang kinakausap siya ng direktor ay dumating ang gwapong nobyo ng dalaga na si Alex. Si Alex ay isang magaling na tennis player at palagi siyang pinapanood maglaro ng kanyang girlfriend. Habang papauwi ay inimbitahan ng binata si Isabel sa kanilang mansyon para ipakilala sa kanyang ama. Ibinahagi ni Isabel sa kanyang kapatid na si Irene ang plano niyang pumunta sa hasyenda. Giit ng kapatid na hindi makakabuti sa kanya ang bumalik doon, at lumalabas na may nakaraan ang magkapatid sa lugar na iyon. Pagdating sa kanilang bahay ay ipinakilala ni Alex ang nobya sa kanyang ama na si Don Florendo, at dahil sa ganda ng dalaga ay tila nabighani ang matanda at ang isa pa nitong anak na si Arnolfo. Giit ni Don Florendo ay konserbatibo ang kanilang pamilya, kaya naman ay hindi niya pinayagan sina Alex at Isabel na magsama sa iisang kwarto. Maya-maya, habang nagbibihi si Isabel ay dumating ang isa pang kapatid ni Alex na si Adrian at aksidenteng nakita ang hubad na katawan ng dalaga. Humingi ng paumanhin si Alex at dinala palayo ang kanyang kapatid. Samantala, ang biyudong si Don Florendo ay walang ginawa maghapon kundi titigan ang yami na si Isabel, at tila ay natutuwa naman dito ang dalaga. Kinabukasan ay inilibot ng matanda si Isabel sa kanyang mansyon. Habang kinikilala nila ang isa't isa ay nabanggit ni Isabel na gusto niya ang mga lalaking mas matanda sa kanya. Mas type ko yung lalaking may edad sa akin kesa yung kaedad ko. Kaya naman ay nabuhayan ang tigang na kamote ni Manong. Nang gabing yun ay dinala ni Alex ang nobya sa isang madilim na pasilyo, at doon ay mainit niyang inararo ang dalaga. Nakita sila ni Adrian, at takam na takam ang bunso na pinapanood na nilalapa ni Kuya ang kuweba ni Isabel. Habang natutulog ay nagkaroon ng masamang panag-inip si Isabel tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Dahil dito ay kumuha siya ng tubig at nagpahangin sa labas, kung saan ay tahimik siyang pinagmasdan ng nauuhaw na si Don Florendo. Kinabukasan ay niyaya siya ni Adrian na lumibot sa buong hasyenda, at game na game naman dito ang dalaga. Pumunta sila sa isang lumang bahay sa loob ng hasyenda, at lumalabas na yun ay ang dati palang bahay ni na Isabel. Nang maglaon ay pinakilala siya ni Adrian sa kanyang nobya na si Celia, at agad naging magkaibigan ang dalawa. Pagbalik niya sa mansyon ay pinagmasdan siya ng mga binata, pati na rin ni Don Florendo at kanyang alalay. Nang gabing yun ay pumasok sa kwarto ni Isabel ang kapatid ng kanyang nobyo na si Arnolfo, at pinagmasdan siya habang natutulog. Nahuli siya ng dalaga, ngunit ngumiti lang ito. Lumapit si Arnolfo, at nang hahalikan na sana niya si Isabel ay pinigilan siya nito. Bigla niyang hinubad ang kanyang damit, at habang hinahaplos ng binata ang kanyang bulubundukin ay bigla na lang siyang sinampal nito, at dito ay nagising si Arnolfo dahil nasa imahinasyon lang pala niya yun. Kinabukasan ay umuwi na si Isabel at bumalik na siya sa pagtatrabaho bilang modelo. Ikinwento niya sa kapatid ang tungkol sa luma nilang bahay, at pinayuhan siya ni Irene na wag nang bumalik doon. Giit ni Isabel na meron siyang pangako sa kanyang ina, at gagawin niya ang lahat upang matupad yun. Bumalik si Isabel sa hasyenda ng kanyang nobyo. Pinuntahan niya ang kanyang nobyo upang yayain itong maligo, ngunit meron pang ginagawa ang binata. Kaya naman ay tinanggal ni Isabel ang kanyang swimsuit at nagpalapan na naman sa tigre niyang nobyo. Maya-maya ay pinatawag sila ni Don Florendo, at natutuwa siya na makitang muli ang dalaga. Nang gabing yun, ibinahagi ng ama ni Alex ang lungkot ng pagiging byudo. Nang maglaon ay ibinahagi niya na natagpuan na niya ang babae para sa kanya, at ito ay walang iba kundi si Isabel. Natigilan si Alex, ngunit iginiit ni Don Florendo na kung seryoso ang kanilang relasyon ay hindi niya aagawin ang nobya niya. Napaisip ang binata, lalo na nang sabihin ng ama na baka ito na ang huli niyang pagkakataon upang lumigaya. Kinabukasan, tinanong ni Don Florendo si Isabel tungkol sa estado ng relasyon nila ni Alex, at dito ay sinabi ng dalaga na magkaibigan lang sila. Dito ay nagkaroon ng pag-asa ang puso ng matanda. Sa kusina ay sinabi ni Alex sa nobya na may gusto ang ama niya sa kanya, at natawa lang dito si Isabel, dahilan para mainis ang binata. Nang gabing yun ay kinausap ni Don Florendo si Alex tungkol sa kanyang hiling, at umaasa siyang hindi siya bibigwin ng anak. Alam ni Alex na anuman ang gusto ng kanyang ama ay makukuha niya. Kaya naman ay wala na siyang nagawa kundi ang magpakalulong sa alak. Muling binalaan ni Irene ang kapatid na walang patutunguhan ng mga balak niya, ngunit tugon ni Isabel na unti-unti nang gumagana ang kanyang plano. Nag-aalala si Irene na baka may masamang mangyari sa kanya, ngunit hindi ito pinakinggan ng kapatid. Kinabukasan ay tinawagan ni Alex si Isabel upang papuntahin sa kanyang bahay, subalit pagdating niya doon ay wala ang kanyang nobyo. Sumulpot si Don Florendo at sinabi na hindi darating ang kanyang anak. Dito ay inalok niya ang dalaga ng isang proposisyon, at ito ay ang pakasalan siya. Natawa si Isabel at sinabing ayaw niya na ginagawang laruan, subalit iginiit ni Don Florendo na hindi siya nagbibiro.
Nang papaalis ang dalaga ay pinayuhan siya ng matanda na maging praktikal. Tinanong ni Isabel kung paano na si Alex, at tugon ni Don Florendo na pumayag na ang kanyang anak. Iginiit niya sa dalaga na siya na ang magiging huling babae sa buhay niya, at bilang sagot ay sinabihan siya ni Isabel na hintayin siya sa hasyenda. Kapag dumating siya ay papakasal siya rito. Galit na kinumprunta ni Arnulfo ang ama dahil sa pang-aagaw nito ng nobya ni Alex, at tugon ni Don Florendo na nagpaubaya na si Alex kaya wala na silang magagawa. Samantala, kinumprunta din ni Isabel ang nobyo at tinanong kung bakit siya nito ibinigay sa kanyang ama. Tugon ni Alex na lahat ng gusto ng kanyang ama ay nakukuha niya. Sa galit ay sinabi ni Isabel na papakasalan niya ang ama nito. Di nagtagal ay bumalik si Isabel sa hasyenda. Tinanong siya ni Adrian kung sigurado ba siya sa kanyang gagawin, at tugon ng dalaga ay oo. Maya-maya ay dumating si Don Florendo, masaya na makitang nakapagdesisyon na si Isabel. Sinabi ng matanda na bukas na sila magpapakasal. Kaya naman ay inireserve na niya ang dalaga sa isang hotel para maghanda. Sa hotel ay nakita ni Isabel si Alex na malungkot at malalim ang iniisip. Tiningnan lang siya nito at pagkatapos ay umalis. Nang hapong yun ay kinausap siya ng girlfriend ni Adrian na si Celia, at ipinagtapat nito na lihim din pala siyang tinitikman ni Don Florendo. Kinabukasan sa kasal, pinagpawisan na ang pari sa kahihintay kay Isabel. Sinabi ng alalay na wala si Isabel sa hotel, kaya galit na inutos ng matanda na hanapin siya. Kinumprunta ni Alex si Isabel at kinumbinsi na ituloy ang kasal, subalit hindi nagpapigil si Isabel sa kanyang mga plano. Hinarangan si Isabel ng mga tauhan ni Don Florendo, at dinala pabalik sa kanya. Tinanong ng matanda kung bakit sinasaktan ng dalaga ang kanyang puso, at tugon ni Isabel na malalaman din niya ito sa tamang panahon. Inutusan siya ng matanda na isuot ang damit pangkasal. Naghubad si Isabel sa kanyang harapan at sinabi na katawan lang naman talaga niya ang habol ng matanda. Nainsulto dito si Don Florendo kaya sinabihan niya ang dalaga na umalis sa kanyang silid. Sa huling pagkakataon ay muling pumunta si Isabel sa lumang bahay. Maya-maya ay mayroong tumakip sa kanyang bibig, dahilan para siya ay mahimatay. Tinuhog ng lalaki ang dalaga habang ito ay tulog, at pagkatapos ay iniwan niya ito na walang saplot. Di nagtagal ay dumating sina Don Florendo at nakita ang walang malay na si Isabel sa sahig. Nakita ng kanyang mga tauhan ang sapatos ni Arnulfo, kaya sinabihan sila ng matanda na hanapin siya. Kinumprunta ni Don Florendo ang kanyang anak, at sinumbat naman ni Arnulfo kung paano inaagaw palagi ng kanilang ama ang kanilang mga nobya. Galit na sinampal ng matanda si Arnulfo at sinabihan nitong lumayas sa kanyang hasyenda. Samantala, hinatid ni Adrian si Isabel sa kanilang bahay. Tinanong ni Irene ang kapatid tungkol sa nangyari, at giit ng dalaga na hindi talaga niya nakita kung sino ang nanghalay sa kanya. Bagamat sinasabi nila na si Arnulfo yun ay tumakas na din naman siya papuntang Estados Unidos. Giit ni Irene na nasaktan na ng dalaga si Don Florendo, kaya tama lang nakalimutan na niya ang paghihiganti. 3 taon ang makalipas, makikitang nagbunga ng isang batang babae ang panghahalay na ginawa kay Isabel. Nalaman niya sa direktor na si Alex ay lulong na sa bawal na gamot at ilang beses nang naospital. Kaya naman ay nagpasya si Isabel na bisitahin siya. Sa bahay ay nakita niya ang binata na nakahiga sa sahig, hawak ang kanyang mga larawan. Ikinwento niya kung paano siya at ang kanyang pamilya ay nasira pagkatapos ng insidente. Dito ay inamin na ni Isabel ang kasalanan ni Don Florendo sa kanyang pamilya. Tinanong ni Alex kung bakit siya dinamay nito sa kanyang paghihiganti, at tugon ni Isabel ay isa ito sa marami niyang pinagsisisihan. Gayunpaman, hindi na mahihilom ang sakit na nararamdaman ng binata. Kaya naman, pagkatapos niyang magpaalam sa dalaga ay sumakay siya sa motor at tumalon siya sa bangin, sa harapan mismo ni Isabel. Isang araw, binalaan ni Irene ang kapatid dahil balak nitong bumalik sa hasyenda kasama ang kanyang anak. Giit ni Isabel na nais niyang ipakilala ang bata sa ama niya, at gusto rin niyang dalawin ang burol ni Alex. Masama ang kutob ni Irene, ngunit hindi nagpapigil dito ang kapatid. Sa burol ni Alex ay tinanong ni Don Florendo si Isabel kung bakit nito winawasak ang kanyang pamilya. Dito ay ibinunyag ng dalaga na siya ay anak ni Simon, ang lalaking binaril at pinatay niya. Sinabi ng matanda na pinagsisihan na niya yon, at tugon naman ni Isabel na lumipas na rin ang galit niya rito. Pinatawad nila ang isa't isa, at maya-maya ay dumating rin si Arnulfo upang humingi ng tawad sa ama. Bago umalis ay kinausap ni Arnulfo si Isabel at ibinunyag ang katotohanan. Hindi siya ang ama ng anak ni Isabel sapagkat ang gumahasa talaga sa kanya ay ang kapatid niyang si Adrian. Naku niya ang kasalanan sapagkat ayaw niyang masaktan pa ang kanyang ama. Dahil dito ay kinumprunta ni Isabel si Adrian at binigyan ng malutong na sampal. Humingi ng tawad ang binata, ngunit tugon ni Isabel na wala na itong saysay. Ayaw niyang ipaako kay Adrian ang bata, at ipinangako na hindi ito malalaman ng kanyang ama.
Sa huli ay napagtanto din ni Isabel na tama nga ang kanyang kapatid, na wala talagang maidudulot na maganda ang paghihiganti. Gayunpaman, maswerte pa rin siya dahil apo ni Don Florendo ang kanyang anak, kaya maninirahan na sila sa kanyang hasyenda. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.